Okay. Nakaka-bless naman tong mga worship team natin. Ano? Kasi dati itong si Arvin, dati attend lang to, bata pa ito nung una ko nakilala. Siguro mga ano siya noon grade 6, mga 13, 12 years old, doon nakita ko itong batang ito. Tapos around 2015, mga ganun, nagpunta siya dito, sinama nung ate. And then yan, tumanda, nagkaroon ng isip, and then tumanggap kay Kristo, the disciple. And then, ito na siya ngayon, naglilid na. No? So, actually, ang goal talaga ng church is i-disciple yung mga tao. No? We should grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yan ho talaga ang purpose. Ano po? Para po marami tayong workers that will harvest doon sa harvest field ng ating Panginoon. Ano? Kaya lang, ito po ang napansin ko. A lot of people, kaya hindi nag-stand up, kaya kuminsan, bagamat may talent, pero ayaw mag-perform, kasi alam niyo po ba kung ano? They are afraid of being judged. Ayan, ano ho? May mga tao, may boses naman, maganda naman ang boses, may talent naman, in fact, gifted naman, pero nahihiyang mag-lead, nahihiyang ipakita yung talents niya para kay Lord. Kasi nga, because baka ma-judge ako, baka magkamali ako, baka kung ano yung sabihin sa akin, actually yun yung kinakatakot talaga ng karamihan eh. O, tama po ba? No? Yung iba naman, ayaw magsalita, ayaw mag-preach, kasi nga natatakot sila na baka may ma-comment yung tao sa kanila. Ano po? So, natatakot tayo na baka pag naglingkod tayo kay Lord, may magawa tayong mali, may masabi tayong mali, may tono tayong hindi makuha, baka ito, judgment agad ang ating kakaharapin. Ano po? Pero alam niyo po, church, para po maiwasan natin yung ganyang pagtatakot sa paglilingkod kay Lord, ito, nais ko kayong bigyan ng encouragement about a servant of God na siya ay na-judge pero patuloy pa rin siya sa paglilingkod kay Lord. Ano? Ang tinutukoy ko po dito si Apostol Pablo. So ang title ng ating mensahe ngayon, Judgment and Self-Image. Pastor, kung titignan natin, parang parang ang layo ng salitang judgment doon sa salitang self-image. Ano ho? Actually, kung babasahin natin yung 1 Corinthians 4:1-11, ang pinaka-context nito, nagkakaroon kasi ng division yung Corinthian church. Yung iba ang sabi, kay Pablo ako. Yung iba ang sabi, kay Pedro ako. Yung iba ang sabi, kay Apollos ako. Yung iba ang sabi, kay ganito ako. Ayan, may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang groups, may kanya-kanya silang leaders, may kanya-kanya silang mga chini-cheer up o mga leaders na inaangat. So ang sabi ni Pablo, lahat naman kami pare-pareho na kay Kristo eh. Iisa lang naman kami. Kaya mag-unite tayo, sabi ni Pablo, no? Huwag niyo kaming i-judge bilang servant ng Panginoon, sabi ni Pablo, kasi pagdating ng araw, ang qualified person na pwedeng mag-judge is none other than our God, sabi ni Paul. Ano po? So para mas maintindihan natin, basahin natin yung 1 Corinthians 4:1-5. Ito ang sabi ni Paul. Ano? So then, men ought to regard us as servants of Christ, as those entrusted with the secret things of God. So ang sabi niya, tignan nyo kami bilang isang lingkod ng Diyos, sabi ni Paul. Huwag nyo kaming masyadong hatulan, basta tignan nyo kami bilang mga tao na pinagkatiwalaan ng mga sikretong bagay patungkol sa Diyos. Actually, yung term na ginamit niya sa original Greek language, doon sa salitang to those entrusted, yung term na mayordomo. Di ba pagka may isang mansyon, may mayamang pamilya, merong isang chief servant dyan eh. Ang tawag dyan, mayordomo. Ano? So yung mayordomo, siya yung nagbabudget, siya yung namamalengke, siya yung nag-aasikaso nung buong bahay. Siya yung nagko-command dun sa ibang mga servant kung ano yung mga gagawin nila. No? So si Paul, ang tingin niya sa kanyang sarili bilang minister ng Panginoon, lahat naman tayo servant eh, pero ako, sabi niya, mayordomo ako na pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng mga secret things para i-reveal sa church, para ituro sa inyo, at para i-push further ang kingdom of God, sabi ni Pablo. Ano? In verse 2, sabi naman ni Pablo, karugtong, now, ito sabi niya, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Ito, tama naman po yung kasabihan niya. Ngayon, sabi niya, sa mga napagkakatiwalaan, kung ikay napagkatiwalaan, kailangan mapatunayan mong ikaw ay karapat-dapat at ikaw ay faithful, tapat, sabi ni Pablo. In verse 3, sabi niya ganyan, ito na, nagbigay na siya anong kanyang kuro-kuro about the opinion and judgment of people kay Pablo. Sabi ng ganyan,
I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. Natapunin niyo yung sabi niya, sino dito sa inyo, church, yung masyadong binibigyang halaga yung sinasabi ng tao sa kanya o sa sarili mo? Kayo ba, church, masyado ka bang affected sa mga komento ng tao sa'yo? Especially sa Facebook, sa kapitbahay mo, sa school ninyo. Masyado ka bang affected sa comment, sa judgment ng tao sa inyo? By the way, let me clarify this term. Pag sinabing judgment, ito po yung nagbibigay ka ng hatol sa tao o sa bagay. Pag sinabing judgment, ito yung sinasabi mong, para sa akin, this is right. Para sa akin, this is wrong. Para sa akin, this is good. Para sa akin, this is bad. Yan po yung salitang judgment. Ito pa, para sa akin, yung judgment, ito po, para sa akin, ito ang judgment, okay. Para sa akin, ang judgment ko, hindi okay. Para sa akin, ang judgment ko, pass. Para sa akin, ang judgment ko, fail. Ayan, ano. Alam nyo, church, ang sanlibutan, by nature, mapanghusga. Lalong-lalo na, ang nahuhusgahan, yung mga tao na kitang-kita, ayan, kitang-kita sa ilaw, sa camera, at kitang-kita na mayroong ginagawa, mga kapatid. Ano, totoo yan. Lahat po tayo nadja-judge. Ano, kung minsan, ang judgment sa atin, tama, kung minsan, mali, at kung minsan, unfair. Pero si Pablo, nung siya ay kinomentan, ginudge ng Corinthian church, o nung ibang tao, alam niyo kung ano sabi ni Pablo? I care very little. Hindi naman niya sinabing wala akong pakialam. Nakita niyo yung term na ginamit niya, I care very little. Ibig sabihin, hindi ko masyadong, alam niyo ba yun, hindi ko masyadong iniisip o nagpapa-apekto sa sinasabi ng tao sa akin. Ito pa ang sabi niya, hindi ko nga hinahatulan yung sarili ko eh. Nakita niyo yung sabi ni Pablo? Sa verse 4, Paul says, my conscience is clear. O, tama po ba? Kung ikaw, alam mong tama ang ginagawa mo, malinis ang konsensya mo, why is it that you get affected by the judgments and comments of other people? Tama po ba? Kung alam mong tama ang ginagawa mo, bakit ka magpapa-apekto sa sinasabi ng iba? Oh, tama po ba? No? Sabi niya, my conscience is clear, but that does not make me innocent. Ngunit sabi niya, bagamat alam kong malinis ang konsensya ko, pero hindi nangangulugang inosente ako. Kasi sa totoo lang, church, no one is innocent. Lahat po tayo guilty, lahat tayo may kasalanan, lahat tayo nagkakamali. Sabi ni Paul, it is the Lord who judges me. Ayan, ano. So sabi niya, maliit lang ang pake ko sa mga judgment nyo sa akin. Sarili ko nga, hindi ko ginajudge. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-judge sa akin. And then in verse 5, sabi niya, therefore, judge nothing before the appointed time. Sabi niya, ngayon, huwag kayong manghuhusga o manghahatol sa kapwa. Mag-antay kayo hanggang sa ang Lord ay dumating. And He will bring to light what is hidden. Sapagkat ibubuking o ibubulgar ng Panginoon yung mga sekreto natin, yung totoong ginawa natin o yung totoong laman ng puso natin, ano, ang sabi niyang ganyan, He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. And at that time, each will receive his praise from God. Okay, dito po sa nabasa nating verse, balik tayo sa title, kaya nga judgment and self-image eh. Sa binasa natin, merong tatlong judgment na binanggit si Pablo. Na ito, number 1, ito po, judgment of self. O, nakita po ninyo yan. Ano sabi niya? Hindi ko nga hinahatulan yung sarili ko eh. O kaya kung meron man, church, kung meron man, may mga tao na kapag ka naghatol sa sarili, mataas ang standard. Pag naghatol sa kapwa, ang baba ng standard. Nakita nyo to? Tama po ba? No? Minsan ganun ho tayo eh. Lenient tayo sa sarili natin, pero sa kapwa natin, malupit tayo when it comes to judging. Tama po ba, mga kapatid? Ano, ang problema, sabi ni Paul, kaya hindi ko ginajudge masyado yung sarili ko because being myself has a tendency na i-judge ko ng masyadong mataas yung sarili ko. Eh kasi sarili mo yan eh. Abay, sino pa bang magtataas at maniniwala sa sarili mo at pupuri sa sarili mo, maliban na lang, talagang ikaw na lang sa sarili mo. Tama po ba? Ano po? So sabi ni Paul, sarili ko nga, hindi ko ginajudge. Kasi pag ginudge ko yung sarili ko, baka bias ako eh. O tandaan nyo, lahat tayo, meron tayong bias. O meron tayong, alam nyo ba, yung prejudice, mga kapatid. Ano po ang sabi ko rito? Karugtong, sabi ko nga po, church, man's judgment of himself, ito
can be influenced by selfishness, by subjectiveness, by pride, and by conceit, mga kapatid. O, tandaan nyo, ano? So sabi ni Paul, iwas-iwasan natin masyadong i-rate yung sarili natin. Tama po ba yung sabi niya? Sarili ko nga, hindi ko ginajudge eh. So kung hindi na ginajudge yung sarili niya, dapat gayahin natin si Pablo. We should also not judge ourselves, mga kapatid. Kasi tayo, bilang sa sarili natin, we have a tendency na pag nag-judge tayo, sobra-sobra. At pag nag-judge naman tayo ng kapwa natin, kulang-kulang, mga kapatid. Alam mo kung bakit? Bakit mataas ang rating natin sa sarili natin at bakit masyadong mababa ang rating natin sa kapwa natin? Alam niyo ba kung bakit? Nang sa gayon, magmukha tayong magaling at superior sa kapwa natin. Yan yung iniiwasan ni Pablo. So number 1 na judgment, ito there is judgment of self, mga kapatid. Okay, pangalawa, ito po, anong sunod? There is the judgment of men. Ano sabi ni Paul? I care very little doon sa judgment ng mga tao sa akin. Ano pa sabi ko rito, church? Ito nga po ang sinabi ko, no? Sabi ni Antisthenes, ito estudyante ito ni Socrates mga tropa to ni Plato, no? There can only be two people who can tell you about yourself. An enemy who has lost his temper and a friend who loves you dearly. May dalawang uri lang daw ng tao na pwedeng mag-judge sa'yo. Pagka yung taong galit sa'yo, nag-judge sa'yo, natural, bagsak ka dyan. Pero pagka kaibigan mo naman ang nag-judge sa'yo, because those friends of yours sees the good in you, abay, they gonna love you dearly. Sabi ni Antisthenes, mga kapatid. Tama po, naniniwala ho ba kayo dito? Sa sinabi itong Greek philosopher na ito, totoo yan. Ano ho? Pagka ang tao galit sa'yo, may personal grudge sa'yo, grabe ang judgment sa'yo, brutal. Kahit tama na ang ginagawa mo, mali ang tingin niya. Kahit wala kang ginagawang masama, ang tingin niya, masama ka na. Ayan. Kahit na puro magandang motibo ang ginagawa mo, ang tingin niya, naku po, hindi maganda yung motibo na ginagawa mo. Kasi enemy mo siya eh. Pero sa totoo lang, church, pagka ang tao naman kaibigan mo, mahal na mahal ka, kahit na nagkakamali ka, hindi, nak, tuloy mo lang yan. Han, galingan mo pa. Ayan. Kumbaga, Nay, push lang natin ito. Nakita po ninyo ito, mga kapatid. So si Paul, ang sabi niya, I care very little about the judgment of men. Listen to this, church. Kasi pagka tayo, masyado tayong, alam niyo ba yun, masyado tayong nagpa-apekto sa judgment ng ibang tao, alam niyo, hindi ka magiging masaya. Para ka nakakulong. Kasi nabubuhay ka, hindi base sa sariling kaligayahan mo. Nabubuhay ka base sa standards ng sinasabi ng ibang tao sa'yo. At ang problema, yung mga tao nakapaligid sa'yo, iba-iba sinasabi. May positive, may negative, may tama, may mali, may katotohanan, may kasinungalingan. Tama mo ba? At kapag ka ikaw ay masyado nakinig dyan, mawiwindang ka. Tama na nga yung ginagawa mo, namamali ka pa. Kasi masyado kang sensitive sa sinasabi ng ibang tao. Tama na nga ang nangyari sa'yo, mali-mali ka tuloy, mga kapatid. Tama po ba? Nakita nyo to, church, alam nyo, ang mga tao na talaga mapanghusga. No? Tingnan mo to, no? Pagka sa basketball, nanonood lang ng basketball tumira yung player ay, ang bobo, baldog, gaganon agad Pero sa totoo lang, tanungin mo siya, ikaw kaya gumawa? Drumive ka na mayroong 7-footer na binantayan sa'yo, natural baka hindi mga umabot ang bola May mga tao ganun kung mag-judge sa mayor, kung mag-judge sa ibang tao, kung mag-judge sa singer, pati yung pastor, pati yung mga elder, ginajudge niya. Pero kung siya kaya yung actual na gumagawa, kaya niya. Ano di ba? Minsan may nagna-judge, ay mali yung message ni pastor. O sige nga, ikaw nga mag-message. Doon tayo magaling sa pag-judge, mga kapatid. At ang problema ito, yung mga taong mahilig mag-criticize, sa totoo lang yung mga walang nagagawa. Nanood ka na nga lang ng basketball nagkukano-ano pa Ang bubo naman tong import na ito. Palitan yan. Dapat to trade na naging agad siya. Listen to this, church. Si Paul, sabi niya, I don't care too much if you judge me, sabi niya. Kasi my conscience is clear and the only person who is qualified to judge is not you, sabi ni Paul, but God. But only God. Tama po ba, mga kapatid? Sabi ko nga, pangatlong judgment,
there is a judgment of God. Ito ang pinaka-valid, correct assessment and right judgment na pwede nating masasabi na walang kinikilingan, walang protektahan, tamang husga lamang. Ayan, yan yung judgment ng ating Panginoon. Okay, ano? Ngayon ito, bakit ko nasabi at bakit nasabi rin ni Pablo na dapat na tamang-tama at si Lord lang ang qualified mag-judge? Alam niyo ba kung bakit? Ito yung dahilan, mga kapatid. Ito, nilagay ko dyan, ano? Only God has the right to judge. Ayan. Alam niyo ba, dalawang dahilan eh. Because He alone knows our circumstances and our motives. Ito po, mga kapatid, minsan, hatol tayo ng hatol sa kapwa natin, wala tayong alam sa pinagdadaanan yan. Minsan, hatol tayo sa pinagdadaanan natin, comment tayo ng comment sa ginagawa ng ibang tao, hindi mo alam ang motibo niyan. Nagbabasa ako ng isang aklat ngayon, si Christina Cleveland, ang title, Unity in Christ. Sa church, sabi niyan ganyan, meron daw siyang isang ayaw na, actually, hindi ayaw, nilabel niya na, na wrong Christian eh. Kasi lahat naman tayo may mga labelings eh. No? Ito wrong Christian, ito right Christian. Ayan. Pagka yung wrong Christian, para sa kanya ang wrong Christian ito eh. Ang wrong Christian para sa akin yung masyadong mahigpit, yung masyadong husga ng husga sa kapwa, yung masyadong lahat na lang na sinasabi, may verse sa Bible. Para sa kanya yun ang wrong Christian eh. Yung yung bang lahat tinatama eh. Yan. Tapos pagdating sa church, kailangan pag nanamit, parang sila Pablo ang damit, yung mga talagang ang itsura eh, mukhang arsobispo eh. Sabi niya ganun. So ginudge niya yung isang church member niya na ang pangalan Ben. Para kay Christina, sabi niya, itong si Ben, ito yung tipo ng tao na wrong Christian eh. Kasi si Ben, pagdating sa church, para siyang pulis. Lahat sinasaway, yung kabataan, long hair, bawal yan. O ikaw, yung mga pinapatugtog mong mga bawal yan. Kailangan puro bawal yung planet shaker, bawal yung Hillsong na maingay, kailangan ng tugtog dito himnal. Ganun daw si Ben. O, masyadong conservative at masyadong mahigpit pagdating sa mga conducts. Pero alam niyo, church, ito napansin ni Christina. Nung nakita niya na merong sunog doon sa kapitbahay nila sa church, ang number one na nag-respond sa tulong at pagbibigay ayuda is none other than si Ben na branded niya at nilabel niya na wrong Christian. Nakita niya si Ben nagpaluwal ng pera, nakita niya si Ben bumili kumuha ng catering para pakainin yung mga nasunugan ng bahay, nakita niya si Ben binuksan yung buong garahe niya para patuloyin, mga kapatid, yung mga taong nasunugan ng bahay. And that was the moment na sabi ng author ng libro, nagkamali ako sa judgment ko. Minsan, ganun din tayo eh. Judge tayo ng judge sa kapwa natin, hindi natin alam ang pinagdadaanan yan. Judge ng judge tayo sa kapwa natin, hindi natin alam kung ano ang motibo niyan. Therefore, only God has the right to judge. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang mag-judge ha. Ayan. O kung mag-judge ka man, sabi mo sa katabi mo, sarilinin mo na lang. Ayan. Tama mo ba? Oo, sarilinin mo na lang. Oo, sabihin mo na lang sa katabi mo, sabi mo, hindi ko gusto yung sinasabi niya. Hindi, sa akin na lang to. Ano na lang, sa'yo na lang, wag mo nang i-share sa iba. Ayan, Kasi the moment na yung judgment natin, sinishare mo sa iba, tapos yung ibang pinag-sharean mo, nakuha na nila yung judgment mo, kawawa naman yung tao. Di ba? Tama po ba? Na kahit na hindi naman ganun talaga yung motives niya, hindi naman talaga ganun yung pinagdadaanan niya, he was wrongly judged because of you, mga kapatid. Ayan, Kaya, wag ho tayo mag-judge. Ngayon dito, sa three judgment na ito, what would be our conclusion? Sinabi rin ni Pablo yung conclusion eh. Ito, conclusion, dalawa. Actually, hindi pa ho tapos ang mensahe natin, Unang part pa lang po ito, Number one conclusion is this, church, Even if we escape all other judgments, we cannot escape the judgment of God. Alam niyo ba yan, church? Siguro, may mga tao na, alam niyo ba yun, yung gumagawa ng palihim na krimen, kasalanan, pagkakamali, nakalusot man sila sa judgment ng tao, nalusutan man nila ang mga mata ng Marites at ni Tolits, mga kapatid, pero ang CCTV ni Lord, hindi nila malulusutan.
Ang daming mga violators ngayon, ng mga law violators ngayon, ang nakakatakas sa hustisya. Oh, lalo na yung mga may malalaking mga kaso sa government, mga na-acquit ng court ng tao, pero sa totoo lang, they cannot escape the judgment of God. Hindi ka nga hinatulang guilty ng korte ng tao, na-acquit ka pa, pero kay Lord hindi ka mapapa-acquit ni Lord, kapatid. So yan, even if we escape all other judgment, we cannot escape the judgment of God. Yan yung sinasabi ni Pablo. Ang sabi ni Paul, kahit i-judge nyo ako, kahit anong sabihin nyo sa akin, balang araw mayroon namang judgment day eh. Tama po ba? At ang sabi ni Paul, I little care dun sa mga judgment na sinasabi nyo. Sarili ko nga hindi ko dinajudge eh. Sabing ganun ni Paul. Pero ang sabi niya, ang person na karapat dapat at qualified na mag-judge sa ating lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay, number 2. Ito po yung number 2. Judgment belongs to God. And it is better not to judge our fellow men. Tama po mga kapatid. Kasi church, the moment na nag-judge tayo, ayan yung moment na, alam niyo ba yun, itinataas natin yung sarili natin to the same level. Parang alam niyo ba yun, ang supreme judge o ang chief justice talaga, si Lord. Pag nag-judge tayo, alam mo ginagawa natin, para nating ini-elevate yung sarili natin na ginagawa nating associate judge tayo ni Lord. Ayan. Di ba? Para tayong gumagawa ng sarili nating tribunal, and then we judge, we comment, we say something like that, mga kapatid. So ang sabi ni Paul, do not judge, kasi darating ang appointed time that God will come and will judge each one of us, sabi ni Pablo. Okay, tapos na tayo doon sa judgment part, mga kapatid. Listen to this. May tanong po ako sa inyo. Tinanong ko rin sa praise team to eh. Bilang servant ni Lord at bilang nakikita na kumakanta na naglilingkod kay Lord, alam niyo kung ano tanong ko sa kanila? Iniisip niyo rin ba ang sinasabi ng ibang tao sa inyo? Isa-isang sumagot eh. Ang tagal, ang dami nila eh. Sabi nung iba, pagka alam kong mali naman yung sinasabi, bakit ko dadamdamin at didibdibin? Sabi nung iba, maganda naman sigurong pakinggan din yung sinasabi nila, lalo na kung ang criticism sa'yo, constructive. Tama po ba? Pag sinabing constructive, yung ikabubuti mo, yung comment nila. Yung ang comment, para ma-improve ka pa, para ma-enhance ka pa, pero sabi naman ng iba, pero kung ang comment yung mambabash lang, yung igaganon ka, sabi ni Arvin, deadma ako dyan eh. Deadma. Dead malice, mga kapatid, ang ibig sabihin. Actually, tama po yung sagot nila eh. No? Listen to this, church. Dahil sa si Paul, nasabi niya yung judgment. No? So, merong tatlong judgment eh. Yung judgment mo sa sarili mo, yung judgment ng tao sa'yo, at yung judgment ng Panginoon sa'yo. Because of this judgment na nangyayari sa atin, or because we are under judgment by other persons, mga kapatid, by other people, eto na, there is a tendency in us na magkaroon ng tatlong self-image. Ayan, magkaroon ng tatlong katauhan o imahe. Okay, number 1, ito po. Meron tayong tinatawag na projected image. Listen to this. Ano itong projected image? Ito yung the way we wish others see us. Ayan. Pag sinabing projected image, parang ganito lang yan eh. Ito yung expectation mo sa sarili mo, pero hindi talaga ikaw yan kasi wino-workout mo. Pero ang reality, ito ka. Ito dito, church. Ang taas ng expectation, ang baba ng reality. Ano-ano itong mga projected image? O sino-sino yung mga taong mahilig mag-project ng image, mga kapatid? Sino-sino sila? Actually, sila yung mga public figure, yung mga celebrity. Yung mga politicians. Siyempre, kailangan nila ang vote ng tao. They need to project a good, healthy, and nice guy image. Di ba pagdating ng eleksyon, nangangako yung mga yan. Hi, kamusta na? Merong isang napakagandang konsehala minsan, tumatakbo ng posisyon. So pinakita niya yung mabait siya, malambing siya. So nangampanya siya eh. Pati yung mga nagiinuman, hi, nakipagbeso-beso pa siya eh.
Di siyempre, lasing, nakipagbeso-beso eh. Amoy alak eh. Di itong politician na ito, pumasok sa van, sabi niya, akin na yung alcohol, paliguan mo ako. Yan. Nakita niyo nagigis yung sinasabi kong projected image, mga kapatid. Minsan naisip ko, nag-alcohol pa siya, inilika na nga siya ng alcohol. Amoy alcohol na nga yung hiningi. Nag-alcohol ka pa ulit. Ayan. Actually, pag nilikan kayo ng lasing, okay lang yan, malinis ho yan. May alcohol eh. Paliguan mo ko ng alcohol. Bilis. Sabi niya gano'n. Listen to this. Dito papasok yung projected image. Ang projected image niya, mabait, nakikisama sa tao, pangmasa. Ayan. Minsan yung mga ibang politicians, nag-ano pa eh. Ano ba yun yung boodle fight? Ganun-ganun eh. Nagbuboodle fight eh. Kaya ang problema, yung isang politician, sarap nung kain niya eh. Kinain niya yung taba na makunat eh. Ang kunat naman nito. Pero nilunok niya eh. Hindi niya alam yung tabang makunat, kinain ng matanda, hindi makain nila pag doon. Napulot naman niya. Pero patingin mo yan ng senior, kinain mga kapatid. Nung nakita niya sa CCTV, ay grabe lahat ng kinain, sinuka mga kapatid eh. Nakita niyo yan, church? Minsan ganyan no tayo. We project something or we project an image na hindi naman talaga tayo. Ano ibig sabihin yan? Nagpapanggap tayo. Kasi kaya tayo nagpapanggap, alam niyo ba kung bakit? Para ganun tayo sa tao. Pero pagdating kay Paul, doon sa binasa natin kanina, wala akong pakialam kung anong iniisip ng tao sa akin. Kasi ang mahalaga, kilala ko sarili ko, sabi ni Paul. Wala akong kasalanan, sabi ni Paul. Malinis ang konsensya ko, sabi niya eh. Tama, tama? Tama po ba mga kapatid? Ano po? Ang problema ng ibang tao, masyado tayong concern about the likes, the views, the comments sa social media natin, pati sa buhay natin. Kasi nga, meron tayong pinapangalagaang image. Projected image, mga kapatid. Alam nyo, church, pagka nasobrahan mong alagaan yung projected image mo, diyan papasok yung salitang hypocrisy. Ano nyo ba yung hypocrisy? From the word Hippocrates in Greek word. Yung bang naglalagay ka ng mask, na pinapakita mong yung maskarang yan, ikaw yan sa publiko. Pero pag uwi mo ng bahay, mawawala yung mask na yan. Talagang makikita talaga kung sino ka, mga kapatid. May tanong po ako sa inyo. Masama bang mag-project ng image? Of course, may masama, merong hindi. Masamang mag-project ng image, especially kung ang resulta, hypocrisy. Pero tamang mag-project ng image kung ang motibo mo, Christ-likeness. O di ba't lahat naman tayo, church, nung tayo ay tumanggap kay Kristo, nagkaroon tayo ng justification and sanctification. Actually, yung sanctification na yan, ito yung unti-unti at araw-araw na pagbabago ng ugali ng buhay at buhay natin hanggang sa maging kahawig natin si Kristo. Ang tagpo dyan, sanctification. So the moment na tinanggap mo si Jesus Christ, dapat unti-unti nakakapag-project ka na ng mga Christ-like character. Tama po ba, mga kapatid? Yung bang dati-dati, nagagalit ka kaagad. Ngayon, nakangiti ka na lang. Ayan. Kahit na kung ano-ano sinasabi ng tao sa'yo, ngayon nakangiti ka na lang. Dati-dati, pagka sinimangutang ka na, nanapak ka kaagad. Ngayon, di. Okay lang yan. Ganon-ganon ka na. Church, tamang mag-project ng image as long na ang motibo mo tama. Ito ang dapat kong i-project kasi ito yung nais ng Panginoon. Pero kung nagpro-project ka naman ng image para purihin ka ng tao, para parangalan ka ng tao, para palakpakan ka ng tao, I think that is sinful and that is hypocrisy, mga kapatid. So ano yung projected image? Ito po, the way we wish others sees us. Sabi ni Aristotle, knowing thyself is the beginning of wisdom. Tama po ba, mga kapatid? Ganyan si Paul. Kilala niya yung sarili niya. Kilala niya yung pinaglilingkuran niya. Kilala niya kung ano yung kaya niya at alam niya kung ano yung limitations niya. Sa totoo lang, church, pagka ang isang tao, alam niya kung sino siya, alam niya yung strengths and weakness niya, actually, yan yung unang-unang form ng wisdom. Ang daming kabataan ngayon, ang daming tao ngayon, church, iba yung projected image eh.
Totoo po yan, mga kapatid. Ano, yung iba nagpo-project ng image na hindi naman sila, kasi gusto nila palakpakan sila ng tao. Gusto nila i-welcome sila ng tao kahit na hindi sila talaga yun. Yung nagpapanggap kang magaling ka, nagpapanggap kang mayaman ka, nagpapanggap kang artista ka, nagpapanggap kang matalino ka, mga kapatid. Pero sa totoo lang, the moment na nakilala mo yung sarili mo, especially you know your weaknesses, that will be the beginning of wisdom. Kasi kung alam mo yung kahinaan mo, alam mo yung i-workout mo eh. Tama po ba? Kung alam mo yung kamalian mo, alam mo yung babaguhin mo eh. Alam mo yung ifa-fine-tune sa buhay mo, mga kapatid. So ito na, merong projected self. Ano yung nais nating ipakita sa tao? Si Paul meron siyang nais na ipakita sa mga Corinthians eh. Ano yung nais na ipakita? Of course, yung Christ-likeness. Of course, yung pagiging apostle niya. Of course, yung authority niya na nakuha niya kay Kristo. Yan yung gusto niyang i-project. Nang sa gayon, magkaroon siya ng credibility in his ministry, mga kapatid. Ano ho? So, know thyself. Pangalawa po, ito ho, next. Ito. Because of judgment of people sa atin, ito naman, nagkakaroon naman sila ng perceived image o nagkakaroon din tayo ng perceived image. Ano ibig sabihin ng perceived image? Ito po. The way others really sees us. Yung isa, ano yung nais mong ipakita sa tao? Pero ito namang projected image kung ano yung nakikita ng tao sa'yo. Minsan, yung projected image tsaka yung perceived image, magkakonekta yan eh. Some people, nagsasagsid sila into projecting an image to the point na yun ang nape-perceive na imahe ng tao sa kanila. May mga tao naman matatalino. Nalalaman nila na talagang nagkukunwari itong taong ito. Nakikita nila kung ano. At ito may mga tao naman na mali rin ang judgment. Na-judge ito kasi sabi ko kanina, wala tayong karapatang mag-judge kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao, hindi natin alam kung anong motibo niyan eh. So ang problema, ito po, sa atin. Because of this perceived image na naririnig natin, na nalalaman natin, ang problema, affected tayo masyado. Kailangan kong mag-aral na mabuti, nanay. Tulungan mo ako, gawin mo yung assignment ko. Bakit? Running for honor ako eh. Minsan kami ni Jenny, nakikita ko, nagre-review silang mag-ina. Yung anak ko kasi may honor sa school eh. Sabi nung anak ko sa akin, Daddy, anong gusto mong grade ko? Sabi ko sa kanya, alam niyo kung ano? Gusto ko nga bumagsak eh. Nagalit sa akin yung anak ko. Nagalit sa akin. Ba't naman gusto mong bumagsak ako? Sabi niya, ano ka, daddy ba kita? Ginunon ako eh. Hindi. Kasi sabi ko, kaya ako gustong bumagsak ka para maka-experience ka ng failure. Para maka-experience ka ng, maka-experience ka ng adversity sa buhay mo, maka-experience ka ng negativity sa buhay mo, nang sa gayon matuto kang lumakas. Yan ang problema natin eh. Alam niyo kung minsan pagka ang tao masyadong nakafocus sa perceived image, nakakulong na tayo. Gumagalaw tayo, kumikilos tayo na hindi talaga tayo yun. Kasi iniisip natin yung mga matang nakatingin sa akin. Ay, kailangan behave ako rito. Kasi ang kapitbahay namin, susumbong ako sa nanay ko niyan. Ay, kailangan behave ako dito kasi kaibigan ng pastor namin yan. O, di ba? Di ba tama minsan mga kapatid? Ang perceived image, when you focus too much, nakakakulong, kinukulong ka, ina-isolate ka. Ako nga nasabihan ako eh. Dapat ganito ka kasi pastor ka eh. Ginunon ako eh. Oo. Dapat sinasamahan mo kami pagtatambay ng madaling araw. Ano, sabi ko gano'n? Ganyan yung ideas ituturo mo sa akin, boy. Perceived image, mga kapatid. Si Paul, ang sabi niya, hindi siya affected too much eh. Ano sabi niya about perceived image? I care little about. Church, listen to this. Bakit kaya mahalaga na kailangan pakinggan din natin yung perceived image? Of course, para there is room for correction and improvement and leveling up sa karakter mo. Kasi pangit naman, kapatid, kung mali na yung ginagawa mo, hindi mo pa pinapakinggan yung sinasabi ng coach mo. Tama po ba?
No? Yung bang maling-mali ka na ngayon, maling-mali na nga yung asal mo, maling-mali na nga yung actions mo, maling-mali na nga yung attitude mo, hindi ka pa nakikinig sa sinasabi ng nanay at tatay mo. Di ba? Pero, on the other hand, maganda rin naman na wag din nating pansinin yung perceived image, lalo na kung ang purpose is to bring us down, to destroy us, and to bombard us with lots of criticisms. Yung bang, tama na nga yung ginagawa mo, namamali ka pa eh. Ano ho? Yung bang, ito, tingnan nyo to. Ang example ng perceived image, ito ho, pag naglalaro ka ng chess, tapos ang dami nanonood sa likuran mo, pag tira mo, gumagano yung nasa likod mo. Hindi ganyan, dapat ganun. Minsan nag-chess ako, ikaw na kaya, sabi ko. Ang daming comment eh, mali yung move. Dapat kinain mo yun. Gusto ko kainin mo. Kainin mo tong kabayo. Di ba nakakasira ng diskarte? Pagka masyado kang naging affected sa mga perceived image na sinasabi ng mga nakapaligid sa'yo, tama na nga yung tira mo na mali ka pa, natalo ka pa. Eh kasi ang daing mong pinapakinggan eh, ang daing bulong eh. Tama po ba? Alam niyo kaya kung minsan maganda mga kapatid, dinahaan natin yung mga yan, yung mga naririnig natin. Kaya minsan maganda yung maging ano ka rin eh, maging insensitive. Ayan. Iba kasi masyadong sensitive eh. Ano ho, mga kapatid? Yan, perceived image. Ito naman yung pangatlo. Ayan. Listen to this, church. We should not let the judgment of men deflect us from what we believe to be right. Ako nangyari sa akin yung perceived image nung kabataan ko eh. Tama na nga, nag-a-attend kami ng church. Sipag kami sa gawain ng bata ko, Sunday school. Ang perceived image ko, ang palaging sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, ayan na naman, pupunta ka na naman sa fraternity nyo. Kasi ang tawag dito sa church, brad sister eh. May fraternity kayo sa church nyo, ginagano ako ng mga barkada ko. Alam niyo, because of peer pressure, tama na yung ginagawa kong pag-church, na backslide ako, kasi gusto kong maging in sa mga unbeliever kong tropa. Yan ang delikado sa pagka masyado tayo nakikinig, especially doon sa mga mali at mapanirang perceived image na sinasabi ng tao sa atin. Ayan, no? We should not let the judgment of men deflect us from what we believe to be right, mga kapatid. Okay, yung pangatlong image, ito yung actual image. Kung sino ka talaga. Ano sabi ni Pablo? Yung mga naililihim pagdating ng araw, magkakaroon ng kaliwanagan. Yung mga itinatago pagdating ng araw, magkakaalaman pagbalik ni Lord. Because when God or when Jesus Christ comes back, He will reveal, sabi ni Paul, maging yung mga nasa loob-looban ng puso't isipan natin, ang sabi ni Pablo. Diyan magkakaalaman yung actual image, who we really are, mga kapatid. Ano ho? Ngayon dito na po tayo matatapos. Okay, may tatlo tayong judgment. Judge mo yung sarili mo, ginudge ka ng kapwa mo, at ang talagang pinakatamang judge, si Lord. And because of this judgment na nangyayari sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng, alam niyo ba yun, projected image, nagkakaroon tayo ng actual image, at nagkakaroon tayo ng perceived image. Ngayon, church, lapatan natin ang kwento ito. Ano yung tatlong image? Projected, perceive, tsaka actual image. Bigyan natin ng istorya. Merong isang mabait na mayaman ang lumapit kay Lord. Nagtanong. Matthew 18 yata ito, 19. Sabi niya, mabuting guro, ano bang gagawin ko para makapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus Christ, di gawin mo yung sa commandment. Sabi ng lalaki, ano ba yung mga commandment? Sabi ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang maninira ng tao, sabi ng Panginoon. Sabi nung mayabang, actually mayabang eh. Sabi niya, Panginoon, nagawa ko na lahat yan eh. Meron pa ba? Nakita niyo yung, niya? Parang ini-small niya yung kautusan ng Diyos. Samantalang wala nakakuha at nakasunod ng perpekto sa kautusan ng Diyos. Sabi niya, wala na bang mas mahirap? Parang it is as if He is telling Jesus Christ,
Wala na bang mahirap? Nagawa ko na eh. Alam mo, sabi ng Panginoon, ito gawin mo. Ibenta mo lahat ng yaman mo, pamigay mo sa mga mahirap, tapos sumunod ka sa akin. Umalis. Alam mo, sabi ng Panginoon, truly I tell you, mas madali pang pumasok ang camel sa butas ng krayom kaysa sa mga ganyang ugaling tao sa kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus. Hindi, ano yung point dito, mga kapatid? Itong mayaman-mayabang na ito, alam nyo kung anong sakit niya? Meron siyang inflated ego. Pag sinabing inflated ego, umalsang pride, kayabangan, and full of selfishness and self-centeredness. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Pinasingaw yung ego niya eh. Totoo naman yung ginawa ng Panginoon eh. Binawasan yung hangin sa buhay niya, inilisan siya ng konting yabang, pinababa siya ng Panginoon. At nung napansin niyang binarag siya ng Panginoon, umalis mga kapatid eh. Aha. Ito napansin ko kay Lord. Pagka ang tingin mo sa sarili mo, ganyan ka, ibabagsak ka ni Lord. Sino-sino pa yung mga taong binagsak ng Panginoon sa Bible? Yung mga self-righteous. Di ba? Yung mga Pharisee. Anong sabi ng Panginoon? Di ba nakatikim na salita kay Lord yan? You brood of vipers, you hypocrite. Grabe mga judgment ng Panginoon dun eh. Ano po? Ito napansin ko kay Lord eh. Pag ang tao merong inflated ego, dinedeflate niya yung ego niya, pinapasingawan niya yan. Binabagsak ni Lord yan. Kaya tama yung sabi niya eh, ang mga nagmamataas, binababa. At ang mga binababa, nagpapakumbaba, tinataas. Ito, another scenario. No? Sa John 8, balik tayo dun sa balik tayo dun sa image nung rich young man nung mayamang-mayabang Ano yung projected image niya? Ang nais niyang i-project na image kay Lord, mabait siya, obedient siya sa commandment, banal siya. Kaya lang, ito ang problema. Ano ang perceived image niya pagdating kay Lord? May spiritual pride ka, mayabang ka. At ano ang naging actual image niya pagdating kay Lord? Wala pala siya, mga kapatid. Listen to this. Ito naman yung pangalawang kwento natin. Lapatan din natin ng projected, perceived, and actual image. Merong isang babae, habang nagse-cell group si Lord, dumating, kinakalad ka ng mga tao, nakatapis na lang. Sabi ng mga Pharisee, Panginoon, nahuli namin caught in the act of adultery. Anong gagawin natin dito? Papatayin ba natin siya? O hayaan? Sabi ng Panginoong Hesus, sige, kung sino yung walang kasalanan, tirahin nyo na. Actually, yun sabi ni Lord eh. Sino yung walang kasalanan sa inyo, tirahin nyo na, batuhin nyo na. Unti-unti, yung mga matatanda, binitawan yung bato, nag-alisan. Hanggang ang naiwan, si Lord na lang, tsaka yung babae. Lapatan natin, ano yung projected image na nais ng babae sa buhay niya? Di ba't ang gustong i-project ng babae sa buhay niya yung itago yung kasalanan niya? Itago yung nakedness niya? Ano yung perceived image ng babae? Yung perceived image na nanggaling sa mga judgmental na religious leader sa kanya. Ito adulterous, makasalanan, maruming babae, hindi karapat-dapat kay Lord. Pero ano yung perceived image naman ni Jesus Christ sa kanya? Biktima ng religious bullying. Ginamit itong babaeng ito para itrap siya. Pinainan ng lalaki itong babaeng ito para magkaroon ng issue at dalhin kay Jesus Christ. Actually, yun talaga ang nangyari, mga kapatid Kasi nalalaman talaga ni Lord lahat po ng mga bagay-bagay So, anong ginawa ng Panginoon dito? So, itong babaeng ito, maruming-marumi, kawawang-kawawa, na-scandalize, na marites, na biktima ng maling akusasyon. Ano kung ano ginawa ng Panginoon? Sabi niya, humayo ka, huwag ka nang magkasala. Binigyan ni Lord ng pag-asa, ng affirmation, pinaramdam ni Lord yung biyaya, yung grace at pag-ibig, mga kapatid. Balik tayo sa sinasabi ko. Pag ang tao, deflated naman na, kinakargahan ni Lord. Ano sabi ko? Sabi ng Panginoon, yung nagpapakumbaba, tinataas ng Panginoon. Tinataas ng Panginoon. Ito, pangatlong kwento. Yung Luke 15, yung prodigal son, mga kapatid. Anong sabi nung batang anak doon sa kanyang tatay? Ano sabi niya?
Tay, akin na yung yaman ko. Sabi niya ganyan. Pwede ko na bang kunin? Nakita niyo, church, sa Jewish culture, na bawal kuhanin ng anak yung kanyang mana habang ang tatay niya buhay pa. So nakita po ninyo dito yung ugali nung nakababatang anak. May pagka-disrespectful, may pagka-maangas, tsaka may pagka-gustong magpaka-liberated. Kasi aalis na siya eh, kukunin niya yung mana niya eh. He wants to live his life alone and away from his dad's authority. Yan, lumayas na siya. Ano yung ano niya? Ano yung projected image niya sa kanyang tatay? Kaya niya niyang mabuhay mag-isa. Kaya niya sa sarili niya. Dito na, nung nakaalis na siya, ano nangyari? Nagkaroon ng taghirap doon sa pinuntahan niya nung naubos yung mana niya dahil sa kahirapan na masukan bilang caregiver sa mga baboy. So ano nangyari? Ang sabi doon, maging yung kanim baboy dahil sa sobrang gutom at krisis sa lugar, kinakain na niya. Tapos doon sa verse 17 yata ng Luke 15, alam niyo kung ano sabi? When he came to his senses. Meron siyang maling projected image eh. Gusto niya ipakita, kaya niya mabuhay mag-isa. Gusto niya ipakita, independent siya. Yun yung maling projected image niya. Pero ano sabi sa Bible? When he came to his senses. Ibig sabihin, nung nakatikim siya ng kaning baboy, that was the time na nakorek na yung self-image niya. Alam niyo, church, ito nakita ko eh. Pag ang tao nakatikim ng kaning baboy, tumatama ang tingin sa sarili. Tama po ba, mga kapatid? Oo, tumatama eh. Alam niyo kung ang sabi doon, kumakain daw siya ng kanin baboy kasi para lang mabusog siya. At ang sabi nung karugtong sa verse 17, when he came to his senses, grabe, healthy food pala ang kanin baboy. Tama po ba, mga kapatid? Kasi sa pamamagitan ng kanin baboy, natauhan siya. Oo, na-realize, ano yung realization niya? Ito, nag-practice na siya nag-practice na siya nung kanyang, nung kanyang linyang sasabihin sa tatay niya. Ano sasabihin niya? Father, I have sinned against God and against you. Ayan. Ituring mo na lang akong pinakamababa na alipin mo at wag mo na akong ituring na anak. Sabi niya gano'n. O nakita nyo to, church? Nakorek yung image niya. Nakorek yung tingin niya sa sarili niya, mga kapatid. So ito na nangyari. Umuwi siya doon sa bahay nila at sabi doon sa Bible, malayo pa lang daw, nakita na siya nung kanyang tatay. So nung nakita na siya nung kanyang tatay, mga kapatid, ano ang sabi? Sinabi niya yung kanyang linya, Father, I have sinned against God and against you. Huwag mo na akong ituring na anak, ituring mo na lang akong bilang alipin. Ano sabi ng tatay? Sandali, kunin mo yung singsing, kunin mo yung tsinelas, yung damit ibigay sa kanya. Tapos yung baka, katayin natin, sabi ng tatay. Kasi ang anak kong nawala, nagbalik na. Ang anak kong patay, muling nabuhay, sabi ng Panginoon. Hindi, ano po yung gusto kong i-point out dito, church? May mga tao, minsan nangyari sa buhay natin, alam niyo, too much yung tingin natin sa sarili natin eh. Yung talagang sobra-sobra. Sabi ko nga, inflated self-image, inflated ego eh. Ano niyo, pagka nakakatikim tayo ng kaning baboy, nakakatikim tayo ng kahirapan, nakakatikim tayo ng failures, frustrations, that was the time nababagsak naman ang self-image natin eh. Pero the moment na bumagsak ang self-image mo dahil sa karumihan ng kasalanan, consequences ng mga bad choices in life mo, that will be the time napapalapit ka kay Lord. Tapos sinasabi niya, hindi, anak kita. Listen to this, church. Tayo po'y tumayo ngayon, Nagbago yung self-image ng anak. Ano sabi niya? Hindi na ako karapat dapat tawaging iyong anak, sabi niya ganyan. Pero listen to this, Nagbago man yung self-image niya, pero hindi nagbago yung actual image niya pagdating kay Lord. Naging alipin man siya, naging marumi man siya, pero hindi nabago yung pagiging anak niya sa kanyang tatay. Kuminsan, ganyan yung nangyayari sa atin eh. Once na nakatikim tayo ng kaning baboy, once na na-down tayo, minsan ang tingin natin kay Lord, Lord, hindi na ako pupunta ng church. Ayoko na maging Kristiyano. Isa na akong masamang tao. Bad boy na ako, Panginoon. Hindi na ako karapat-dapat sa inyo.
Nagbago man ang self-image mo sa sarili mo, para sa sarili mo, pero yung image mo kay Lord hindi nagbago eh. Si Lord hindi tumigil sa pakiging ama para sa atin sa kabila ng pagkakamaling ginagawa mo. Alam mo kung ano ginagawa ng demonyo sa'yo? Binubulungan ka niya ng maling imahe. Sinasabi ng demonyo sa'yo, you're not good enough. You are too bad for God. Unworthy ka kay Lord. Yan, palagi ka nalang palpak. Mali, makasalanan ka, marumi ka, huwag ka nang mag-church. Pero sinasabi ng Panginoon sa'yo, nak, magbalik loob ka. Tatanggapin kita. Patatawarin kita. Alam nyo, church, si Pablo nag-undergo rin ng ganyan eh. Ang daming suggestions, ang daming criticisms, ang daming comments sa buhay ni Pablo. Actually, ang daming threat, ang daming assassinations, ang daming destabilizations, ang daming paninirang na experience si Pablo. Pero tuloy-tuloy pa rin siya eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi alam niya kung sino siya eh. At alam niya kung kanino siya. Kapatid, kung alam mo kung sino ka at alam mo kung kanino ka, you are unstoppable. Oh. Kahit i-unlike, kahit i-dislike, i-unfollow ka sa social media ng maraming tao, ang mahalaga ang Lord na niniwala sa'yo, tuloy ka lang, kapatid. Tama mo ba? Ano sabi ni Paul? I care much about yung judgment nyo. Kasi ang alam ko, si Lord ang mag-judge sa akin eh. Tama po ba, church? Ano ho? Sa mga kabataan ngayon, ang daming kabataan ngayon yung nagkakaroon ng ng unhealthy image because of pressure, because of kung ano-ano. Alam niyo, maganda kabataan, itabi mo tignan mo yung sarili mo not through the eyes of other people. Tignan mo yung sarili mo through the eyes of God. Makikita mo yung worth mo, yung value mo. Alam niyo, pagka minsan, ang sarap kantahin yung kanta nung, yung sa City Harvest. Yung sabi ko kay Ate Ling, yung The God I Know. Yung unang phrase lang, when the world is bare tonight, there's no one else but you and me. Alam mo, pagka ikaw punong-puno ka na sa comment ng tao sa'yo, itong suggestion ko, punta ka sa kwarto, invite mo si Lord, mag one-on-one kayo. Isumbong mo sa Kanya yung mga naririnig mo. Sabi mo, Lord, masyado na akong pressure eh. Lord, masyado na akong nakukulong eh. Hindi ko na alam ang gagawin. Lord, masyadong litong-lito na ako eh. Tulungan mo akong i-affirm yung real self-image ko, Panginoon. Yung actual image ko. Tulungan mo ako, Lord, na maging to be the person that you wanted me to be. Ano? Alam niyo po, ano po sabi sa Bible? Nung nilikha daw tayo ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Gagawin ko siya ayon sa aking wangis. According to His image. Yan yung naisirain ng demonyo sa atin. Actually, ang ginagawa ng demonyo sa atin, itong suggestion ng demonyo eh. Sasabihin niya sa'yo, sobrang magaling ka, sobrang good ka, ikaw na. O kaya extreme ang sandatan ng demonyo eh. O kaya kabila naman, sobrang wala ka ng kwenta, sobrang wala ka na, lumayo ka na kay Lord, hindi ka karapat-dapat. Dalawa lang naman ang ginagawa niya, yung dalawang extreme eh. Pero alam niyo, si Lord yung nag-neutralize dun sa bulong ng demonyo na yan. Yung tao na na-influensya ng demonyo sa sobra-sobra, alam mo ginagawa ng Panginoon? Binababa niya. At yung tao naman na binagsak ng demonyo, ginudge ng demonyo, na kung ano-anong sinabi ng demonyo, nililift up ng ating Panginoon. Kailangan, church, bilang servant ng Panginoon, magkaroon tayo ng correct self-image. Ano? Kasi kung alam mo kung sino ka at alam mo kung kanino ka, hindi ka magiging mali-mali. Mapaglilingkuran mo ng tama yung ating Panginoon. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Lord, once again, Father, thank you so much, Panginoon, for affirming of who we really are. Truly, Panginoon, yung ginagalawan naming mundo, mapanghusga, judgmental, maraming comment, maraming sinasabi.
To the point na nalilito kami. Hindi namin alam, Lord, kung ipiplease ba namin sila o susundin namin sila. Father, help us, O Lord, to stop sa pagpiplease ng mga tao. Na, Lord, ikaw lang ang i-please namin. Kasi mahirap i-please ang tao eh. Walang satisfaction sila, Panginoon eh. Ikaw, Panginoon, madali ka lang i-satisfied. Sunod lang kami sa iyo, satisfied ka na. Father, help us, O Lord, to reclaim our true image, Panginoon. Yun bang kami ay nagkasala, kami ay nasira, kami ay dumumi, pero Father, sa kabila ng karumihan at nangyari sa amin, kami pala ay inyong pinurso, minahal, redeemed. Salamat, Father. Nawa, Lord, yung mga judgment na naririnig namin, Panginoon, gawin din namin, Lord, kagaya ng ginawa ni Pablo. We care little about it, Panginoon. Bagkus, Father, mag-focus kami sa kung ano yung sinasabi niyo po sa amin, Father. Nawa, Lord, maging sensitive mas lalo kami sa inyong sinasabi. At nawa, Lord, kunin namin, ang actual image namin ay maging ayon, Lord, sa inyong kalooban. Thank you so much, Father, for bringing us back, Panginoon, into our real self. Nawa, Lord, bagamat mahirap maging kagaya ninyo, mahirap magpaka-Christ-like, Panginoon, empower us nang sa gayon, Lord, magkaroon ng progress sa aming spiritual life. Salamat, Father God, for loving us. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.